Kasalanan ng mga Pilipino yan hangga't di tayo tatalino sa pagboto, ganito tayo for life magtitiis. Duterte. Kaya po, eto po, talagang sinasabi na po nila yan na, ayan, naghahanap na talaga sila. Yan ba naman sila Manuel, hindi na napipigilan ng mga sinasabi nila. Yan na po yun eh, yung kaso na yan eh. Betrayal of public trust. Kaso po yan. Pinalulutang po nila yan para hindi na tayo mabigla. Ayaw nilang mabibigla tayo. Kaya po, suportahan nyo yung mga sinusuportahan ni Tatay Digong, ni Sara Duterte, para po hindi siya ma-impeach. Numbers game po ang impeachment. Mas plano talaga ubusin na ni Marcos ang pera at ginto ng Pilipinas para kahit mapatalsik siya, busog na bulsa nila, sabay lipad ulit sa Amerika gaya ng ginawa ng ama niya. Alam niyo, sa totoo lang, iniisip ko nga rin yan. Kasi walang kapag-apag-asa si Martin eh. Hindi umaangat sa survey talaga eh. Iniisip ko rin yan, sinasagad na kaya nila para isahan na lang. Ang payo ni Marcos para hindi ma-stress, mag-coke. Magpa-concert. Solve lahat. Gusto nila ipaliwanag ni BP Sara kung saan ginamit ang pondo, wala rin namang katotohanan ng mga sinasabi nila upang ma-impeach si BP Sara. Anong gusto nila ipaliwanag ni BP Sara? Hawak na nga nila eh. Hawak na nila eh. Hindi niyo na pwedeng sabihin na ipaliwanag mo kung saan mo dinala. Hindi ba kayo marunong umintindi? Ano na lang yung matauhan nyo? 4 na beses na pinaglaruan lang ni Sara ang House of Crocodiles, no sweat. Correct. Sila rin naman na napapahiya sila, pero sila rin may kagagawan yan eh. Di ba? Sabi ko nga, may praktikalidad ang mga tradisyon. Akala nyo lang tradisyon. Pero may praktikalidad yan. Di ba? Yung nakaisip niyan na wag nang busisiin yung mga matatalinong tao. Na-realize nila, eto, hindi to susuko sa amin. Kahit na anong mangyari, yung may botong 32 million, hindi magpapasindak yan sa may botong 50,000, 30,000, 100,000. Hindi po magpapasindak yan, hindi po magpapatalo. Yan po ang tandaan. At yan ay na-realize ng mga gumawa ng mga tradisyon na yan. Na-realize yan ng mga unang senador, mga unang congressman, mga unang mambabatas. Ayan po yun. Sa totoo lang. Boss Bad, sayang yung pinakamalaking rally dati sa Liwasan nung pumunta sa PRRD. Pagkakataon na sana yung sumugod sa Malacanang yun. Hindi naman po mali po kasi yung kaya ka nagrarally para mag-people power. Hindi naman po people power yun. Rally lang po talaga yun. Six, kaya nga natin matiisan ng Pilipino, di ba? Tiisin lang yan na manawa tayo sa concert at ngaw-ngaw ng NPA at pang-abuso ng Congress, yayaman pa sila. Kaya nga, ang payo ko nga, ipaubayan nyo po yung pamomblema sa mga leaders. Sumunod lang sa mga leaders. Sumunod lang kay Sara Duterte kasi may karanasan po sila sa pamumulitika eh. Hindi po sila natataranta, hindi po sila na-stress. Sundan nyo lang po yung mga leaders natin. Tumaya kayo sa mga leaders. Hindi po yung kasi pag sa vlogger kayo, tataya, talagang maririndi kayo. Boss Baz, can you please explain why hindi ka Eric is against Attorney Vic? Ang sabi niya, ang maisog ay personal interest lang ng isang tao. Hindi ko po pinakikialaman kung anong gusto nilang sabihin. Sa kanila po yan, may kanya-kanyang opinion. Eh. Alam niyo po mga leaders, eto po sabihin ko sa inyo. Bihira po, hindi ka siguro magiging magaling na leader kung wala kang ego. No? Isa po yan sa dahilan eh. Isa po yan sa yung ego. Eto po, nakikita ko ngayon, may mga classes ng ego tong mga leaders natin.
Pero basta as long as pare-parehas silang pro Duterte, pero pag hindi na sila pro Duterte, di tabla rin sila. Simple lang ako eh. Duterte ka pa ba? Mapa-vlogger, mapa-leader. Kung hindi ka na Duterte, wala na akong support sa'yo. Ganun lang, kasimple ako. Kasi mahirap po kayong maraming pinapalo. Pag pinalo nyo po mga iba pang leader, pinalo nyo pa yung ibang mga vlogger, maghalo-halo po sa utak. Kanya-kanya po mga tao, kanya-kanya pong ideya. Kung ako sa inyo, kung ako sa inyo, makinig lang sa mga Duterte. Tapos, pag hindi nyo maintindihan yung ginagawa ng mga Duterte, ako hindi ko maintindihan kadalasan eh. Ipinagpapalagay ko, kaya ako nga sinuportahan to dahil mas magaling sa akin to. Kasi, kung kaya kong unawain lahat ng ginagawa ni Tatay Digong, malamang hindi ako bumilib dyan. Putya, kaya nga ako bumilib dyan kay Tatay Digong. Hanggang ilang taon na akong sumusuporta dyan. Buhat nung nagsimula ako mag-vlog, Duterte na ako eh. Hindi ko pa rin maunawaan minsan yung ginagawa. Pero pag na-reveal na sa'yo kung ano yung gusto niyang gawin, ay putyang galing talaga nitong matanda na to. Yung believe mo talagang naroon eh. Yung pinipilit po nating intindihin na nagaganap, minsan yan nakakakulta ng utak natin. Ako, ang ginawa ko, Duterte ako, hindi ko man maunawaan ngayon kung ano yung gustong palabasin ni Tatay Digong. Marami na kasing instances na, teka, bakit sinabi to ni Tatay Digong? Bakit ano nangyari? Boss, ayaw na ba sumali ng KOJC sa Maisog? Nagbigay po sila ng pahayag. Hindi naman po magkakaiba pong grupo yan eh. Ganito po unawain nyo, no? Bawat grupo may kanya-kanyang dynamics. Kanya-kanyang dynamics yan. Eto gusto namin gawin ngayon, mag-organize kami. Eto namang gustong gawin ng mga to. Asikasuhin naman nila yung pagdarasal, yung mga tungkol sa reliyon nila, yung napabayaan nila. Ano ba masama doon? Wala namang masama doon eh. Pare-pareho naman supporter ni Duterte. Pag may nagdeklara dyan na hindi na kami sumusuporta kay Duterte, di wala na kayo. Tablado na kayo sa amin. Ganun lang po yun. Ganun talaga. Mga vlogger, hanggat sumusuporta kayo kay Duterte, pero banatan nyo si Duterte, tablado na kayo. Si Sara na lang inaasahan ko paano niya i-convince talaga tao. Kasi wala eh, makainit ng ulo Pilipino. Cool ka lang, ipaubaya mo sa mga leader natin. Wala naman nananawagan kasi na mag-people power mga leader. Pinipilit kasi meron, ewan ko kung kanino nyo nakukuha na sa tagal po, ang susuriin nyo, military, mga oligarko, dapat makakakita kayo ng breaking up ng oligarchs. People power 1, may mga nahatak si Cory Aquino. People power 2, ang unang bumaliktad, mga oligarko, yung mga Makati Business Club. Wala pong kakamping oligarko si Tatay Digong. Mahirap po yan. Nako, maniwala kayo sa akin. Kaya yan yung mga titignan nyo. Tapos meron na bang grupo ng military na? Wala naman eh. Kaya ang laban, kung may eleksyon, bumoto. Kung wala, huwag niyong pangunahan, may pinakikinggan kayo na galing kayo. Prostration ang aabutin nyo. Mapoprostrate kayo pag umaasa kayo sa people power. Di ba? Kahit 100,000 lang sana na tao hindi ko talaga maintindihan bakit nyo pinoproblema yung people power. Ito una kong tanong sa inyo. Meron ba kayong karanasan sa pag-organize ng mga tao? Di ba? Meron ba kayong karanasan?
Sumama na ba kayo sa rally ng mga maisog? O yan. Kasi may guguds mo yung tao eh. Pag naroon ka sa rally, tanungin niyo yung sarili niyo, eto bang rally na to? Eto na yung people power? Kung hindi pa yan ang people power, kung hindi pa yan sapat, huwag kayong maghangad ng imposible. Di ba? Pagpipilitan nyo na kahit na halimbawa yung nung nakaraan, nung 21, kahit tumulak ng Mindiola yun, sa tingin nyo, hindi po ganun yung people power eh. Ang sabi ko nga sa inyo, huwag nyong problemahin. Sumuporta ang magagawa nyo ngayon. Ano ba magagawa nyo ngayon? May mga nagpaplano po niyan, mga leaders. Oh. Hindi naman po sila nagpaplano na para sa people power. Eh. Yan po ang pinakamahirap, sa totoo lang po, yan ang pinakamahirap iplano sa utak. Ang tanong ko nga sa inyo, kayo ba may karanasan na kayo nag-organize kayo ng mga tao? Ilan na na-organize nyo? Para magkaroon sana kayo ng ideya na hindi ganyan kadali mapasunod ng mga tao. Suportahan yung leaders na gusto nyo suportahan, hindi yung kasi naroon ako eh, nakikita ko hindi, wala talaga eh. Hindi pa pang people power yun. Iba yung attitude ng mga tao ngayon. Bagamat sumusuporta kami sa mga Duterte, hindi namin kayang iwan tong trabaho namin. Ganun. Mai-stress po kayo. Huwag po kayong magbigay po kayo ng sense sa sarili nyo. Huwag nyo pong stressin yung sarili nyo. Na kasi yung mga leaders nga, wala namang nananawagan na mag-people power na tayo, dito na tayo. Wala po eh. Alam po nila eh. Sanay po sila sa politika. Alam po nila yung ganyang mga rally, hindi po yan. Iba po yung people power. Naroon ako nung people power 2 eh. Nakasaksiyan natin yung people power 1 eh. Kaya sasabihin ko sa inyo, truth hurts pero ayan po ang katotohanan. Hindi pa po tayo pang people power. hindi tayo pang people power. Ang people power kasi yung puta nanood ka ngayon. Hindi na po pwede to. May nanawagan. Sama ka na agad. Wala na. Ganun ako nung EDSA 2 eh. Nanunood lang ako eh. Ano to, mabuksan kaya tong ano na to? Pabuksan kaya nila tong kahon? Puta, bigla ka nagalit. Hindi tayo pabuksan yung kahon. Tapos may nanawagan. Bakit may nanawagan? Eh yung mga oligarko na nanawagan eh. Meron kagad tao. Alam niyo ba yung kung gaano ka-powerful yung isang oligarko? Kaya niya maghakot ng mga, halimbawa, ikaw ay may-ari ng ng Ayala. Lahat ng tauhan mo, sige punta tayo daan lahat doon. Lahat ng supervisor tawagan. Meron kang immediate na mga 1,000, tigi 1,000 kayo mga, kung ilang kayo oligarko, kaya nyo mag-produce ng 1,000. Yung mga vlogger, wala, hindi, hanggang panawagan lang kami na sama na tayo. Pero yung mga oligarko, may kakayahan sila. Yun yung sinasabi ko sa inyo na katotohanan. Ito po katotohanan to eh. Ilan pabrika yung hawak niya? Lahat ng tao ko dyan. Sige, lumabas kayo ha. Manager, ganito. Doon may pagsisimulan. Ngayon, pag nakita ng mga marami katulad niyan, may nanawagan na si Badong. Yung galit ni Badong ngayon, puta, mayroon na EDSA 2, punta na ako ron. Ganun po yun. Hindi po kaya ng mga vlogger yan. Yun po yun yung simula eh. Kaya importante po yung merong oligarch na nagbiyak sila. Bumiyak yung mga oligarko. Eh wala po eh. Wala pong ganun sitwasyon eh. Pag-aralan nyo po yung history, hindi po yan yung kusa yung mga tao nagpunta ron. May mga nagpasimula niyan. May mga nagpasimula tsak niyan.
Pagdating ko puro, naroon na yung mga Ayala. Ang yayaman po ng mga tao ron. Ang kikinis. Nung EDSA 2, ha? EDSA 1, di ko naranasan yan. Puta, sabi ko, okay tong rally na to. Ang kikinis ng lahat ng tao rito. Bata-bata pa ako noon, nung 2001. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Sila may mga may-ari ng pabrika. Sila may mga may-ari ng mga mall. Ang dali po nila yung mga pasimula. Yun po ang kulang natin, yung kagad Meron na kagad isang bagsak. Alam niyo ba pag nagrarally kami doon, magsisimula kami ng alas 12, naroon na. Saliwasan ka na, tas may darating na mga grupo-grupo na. Hanggang maggabi na. Yung mga nauna ron, pauwi na yung iba. may mga kakayahan sila na taas may pakain doon. Bumabaha ng pagkain. Dito. Pag nagutom na yung mga ako, pag nagutom na ako. Saan ako makakain? Binibigyan ko lang po kayo ng totoong pangyayari. Truth or lies. Kaya ipaubaya ninyo sa mga leaders natin ang lahat. Pag may eleksyon, bumoto tayo. Mababawasan kayo ng suliranin sa buhay. Yung pagsusuri naman, ipaubaya nyo sa mga vlogger. Mamili kayo ng mga vlogger na may mga sense. Napakikinggan nyo. Ang pinaka-importante kasi yung nauunawaan ninyo yung nagaganap Ako, at least, sinabi ko sa inyo, ganyan yan. Ganyan yung people power. Kala nyo ba, putya, yayaman nun mga nauna ron Mga kakampi ni Cory, marami pong mayayaman dun. Nahati yun Kaya kung wala po niyang mga sitwasyon na ganyan, talagang dadaanan natin yan 2025. Kung nangangarap kayo before 2025 yan, magaganap na. Wala po nananawagan na leader. Sino po nananawagan na leader na mag-EDSA? Meron pala si Vlogger lang naman na nananawagan ng EDSA, wala pong leader at financial support ng mga negosyante. Maski sumama pa ang militar, magiging madugo lang dahil hindi lang grupo ni BBM ang kalaban, pati US. Tama yung ginagawa ni Duterte, eleksyon ng paghandaan natin. Truth or lies, pag-asa natin, kung impeach si BP, tsaka siguro may tatayo. Tama po yung ginagawa ng mga leaders Nag-organize sila, nag-organize. Kaya hindi ako pwede na sa kasi matiyagayan. Sila Placido, ganyan ginagawa nila. Sila Ka Eric. Sa ibang banda, ganyan din ginagawa. Panay pag-organize. Ganun po yun. Push na lang sa impeach si BP Sara. Mag-alsa na lang lahat ng tao. So, alam nyo po, paulit-ulit na ako, huwag nyo pong i-stress yung sarili ninyo na dapat ganito maganap. Give up nyo. I-give up nyo yung mga, hindi po kayo yung may solusyon. Kasi kung kayo po yung may solusyon, di ba? Na ko sa inyo na gusto ko kayo magi-stress free. Simple lang po magiging natin. Simple lang po. Ako, ayoko kayo ma-stress. Ayoko matulad kayo kay Doc Willie Ong. Simple lang po. Pasimplehin nyo. May vlogger kayong supportahan nyo Duterte. Tapos, wala naman nanawagan sa Duterte na mag-people power na tayo ngayon. Saan nyo po nakukuha yung mag-people power na ngayon? Ngayon na mag-people power. Tapos bakit walang tumitindig para mag-people power? Sino?
Leader natin sila Duterte. Ewan ko kung may iba pa kayong leader. Yun yung problema ron eh. Pag may iba na nananawagan na umiibliga sa inyo, bakit wala nagpe-people power? Nakikinig ako kay Duterte. Wala naman sinasabi si Duterte na mag-people power eh. Di ba? Narinig nyo ba? Si Sara Duterte na nang-aasar lang nga si BP Sara eh. Yung leader natin, hindi lang po sila pinakikinggan. Yung attitude po nila, paano sila humarap sa tao, di ba? Alam po nila eh. Hindi po magagaling kasi yung mga leaders natin eh.